Si Celeste ay lumaki sa isang tahanang puno ng sining at pagmamahalan. Anak siya ni Kale at Leah, at kahit bata pa lang siya, ramdam na ng lahat na may kakaiba sa kanya. Hindi siya nagkakasakit, nakakakita siya ng liwanag na hindi nakikita ng iba. At tuwing siya'y malungkot o galit, tila umiihip ang malamig na hangin kahit sarado ang mga bintana. Isang araw, habang naglilinis siya ng lumang aparador, may natagpuan siyang isang lumang journal, pag-aari ng kanyang ama. Nakasulat doon ang buong kwento, kung paano siya dating anghel, kung paano siya bumagsak sa lupa dahil sa pag-ibig, at kung paanong pinili niyang maging tao para sa kanyang ina. Sa gabing iyon, tinanong ni Celeste si Kale. Mas mahigit, Tay, kung ikaw ay dating anghel, ano ako? Ikaw, sagot ni Kale, habang hinahaplos ang buhok ng anak, ay patunay na pwedeng magmahal ang langit at lupa. Isa kang himala. Pagsapit ng kanyang 18 kaarawan, nagsimula nang mangyari ang hindi inaasahan. Sa kanyang panaginip, may tinig na bumubulong. Mas mahigit, Celeste, may panganib sa pagitan ng dalawang mundo. At ikaw lang ang tulay. Tulungan mo kaming panatilihin ang balanse. Pagkagising niya, may marka ng maliit na bituin sa kanyang balikat, katulad ng dating tanda sa noo ng kanyang ama. Simula noon, tuwing maglalakad siya sa lansangan, nakakaramdam siya ng presensya ng mga nilalang na hindi tao, mga nawawalang kaluluwa, mga nilalalang ng liwanag, at anino ng lumang langit. Nalaman niyang nagkakaroon ng bitak ang harang sa pagitan ng langit at lupa. Kung hindi ito maaayos, maaapektuhan ang buong mundo. At siya lamang, bilang anak ng hangin at lupa, ang may kapangyarihang magsara nito. Sa gitna ng kanyang misyon, isang gabi, nakilala niya si Eren, isang misteryosong binata na may kakayahang makita ang mga nilalang ng dilim. Siya ay kalahating nilalang din, ngunit mula sa ibang bahagi ng langit, ang bahagi na itinakwil, ang mga bantay na nahulog hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil sa pagmamalasakit. Una silang nagtagpo sa isang simbahan, kung saan tumulong si Eren na iligtas si Celeste mula sa isang nilalang ng anino. Bakit mo ako tinulungan? Tanong ni Celeste. Dahil ikaw ang una kong nakita, na may ilaw sa mata at aninong hindi kinatatakutan, sagot ni Eren. Mula noon, sabay silang naglakbay upang hanapin ang tatlong susi ng balanse. 1. Ang diwang bituin. 2. Ang ulan ng guni-guni. 3. At ang halik ng alaala. Habang patuloy ang kanilang misyon, unti-unting nahulog ang loob ni Celeste kay Eren. Ngunit natatakot siyang ulitin ang kwento ng kanyang ama, ang magmahal ng isang nilalang sa kabila ng mundo, at mawalan. Ngunit si Eren, tahimik lang, palaging nariyan. Hindi niya pinilit si Celeste, ngunit hindi rin siya umaalis. Hanggang sa isang gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sinabi ni Celeste, "Mas mahigit, kung ang pag-ibig ko sa iyo ay magdudulot ng gulo sa dalawang mundo, tatanggapin ko. Dahil ang puso ko, hindi pumipili ng ligtas. Pumipili ito ng totoo." Doon, unang hinalikan ni Eren si Celeste. At sa halik na iyon, bumukas ang huling susi, ang halik ng alaala. Matagumpay na naisara ni Celeste ang bitak sa pagitan ng langit at lupa. Ngunit sa halip na bumalik sa dati, nagkaroon ng bagong daigdig, isang mas balanseng mundo kung saan pwedeng mamuhay ng tahimik ang mga dating bantay, mga nawawalang kaluluwa, at mga nilalang na naiiba. At si Celeste, siya ang naging tagapangalaga ng bagong daigdig. Si Eren ang kanyang katuwang. Nagbalik siya kina Kale at Leah. Yakap sila ng kanyang ama't ina, at sa kanilang mata, nakita niya ang pagmamalaki. "Mas mahigit, ginawa mo ang hindi ko nagawa," wika ni Kale. "Hindi lang minahal ang pagitan ng langit at lupa, pinagdugtong mo ito." Sa kanilang bagong tahanan, sa isang lugar sa pagitan ng langit at lupa, nakatayo ang bahay ni Celeste at Eren, puno ng halaman, sining, at ilaw. At sa gabi,
Habang nakatingin sila sa mga bituin, sinabi ni Aaron. Mas mahigit, hindi ko alam kung anong klaseng kwento